komplikadong flood control project. Ano ba yan? O ika nga nitong si Amy Marcos, ano ba yan? O ano ba sabi nitong si Manong Chavit? Ito sabi niya, unahin sana ang Region 1, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra. Kami muna dahil yon ang region ni Pres Marcos to be transparent. Naku, yari ho talaga itong si Marcos Jr. dito. Wala ho siyang sagot yan sa banat na yan itong si Manong Chavit. No, ito, 74 million flood control projects in Lawag, Ilocos Norte. Collapse, anak ng toko. Ano nangyari dito, Sandro? Isa ba yan sa mga dahilan kung bakit talagang ginigipit nyo mga diskaya? Kailangan pang magmano nitong mga diskaya na to dyan sa DOJ para ika nga matanggap sila sa Witness Protection Program. Yun ang problema sa mga diskaya Paano ka magpapaprotekta dito sa mga individual na to gayoong malalim ho sila sa issue ng flood control projects. Yung amo nitong si Boeing, ayan tingnan paturo-turo pa tong si Bangag. Yan ho nagkolapso na flood control project sa Lawag, Ilocos Norte yan. Kaya di ho kataka-taka na talagang sa tingin ho natin, dapat ho talagang mag-imbestiga yaang ICI na yan at umpisa ng investigasyon dyan sa Ilocos Norte. Heto mga kababayan, ang sagot nitong si Adolfo Garbin dito kay Mayor Benjamin Magalong. Kaugnay ho ito dun sa sinabi nitong si Garbin at sinagot ho ito nitong si Mayor Benjamin Magalong. Sabi ho nitong si Magalong, nagnakaw ka sa bayan tapos sasabihin mo it was sacrifice and it's not abandonment. Ito ang sagot ni Ito ang sagot nitong si Garbin. Abogado Siyempre lahat ng palusot at pampapapogi gagawin mo ng Garbin na yan. Ang tinutukoy kong sakripisyo ay ang pagbibitiw ni dating Rep. Zaldico sa kanyang pwesto sa Kongreso. Isang mandato mula sa taong bayan. Anong mula sa taong bayan? Anong mandatong mula sa taong bayan? Kung pwede lang sana, kung pwede lang pag-umpugin silang dalawa nitong si Zaldico kasi hindi pwede. Kung pwede lang, yan lang. Ang taong bayan, pag-uumpugin kayo, pati kami, dinadaman nyo, mga ulang niya kayo. Mga tanongin natin mga taga-Bicol, binoto nyo ba itong mga to? Hindi po ang anumang paratang ng hanggang ngayon ay hindi pa pinatutunayan sa korte. Anong korte-korte? Punta ka dun sa mga binabaha. Gawin mong gawin mong dahilan na hindi pa ika nga mga aligasyon pa lang. Yung hindi ba matibay na ebidensya ika nga yung mga pagbaha na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong mga panahon na to. Bang klase talaga tong si Garbin, magdadahilan na lang, falsifikado pa, langya ka. Ito naman mga itong si Lacson, galit na galit. Galit na galit siya dito kay Congress niya. Almost all local official in Cavite I've talked to say this that his Rep. Barsaga mental health is unstable. Ano unstable? Ano nitong si Joey De Vibre ping as psychiatrist. Yan kasi si yang si hindi ho niya yung yan nga mga psychiatrist, di ba? Kailangan ka pang tanungin, kailangan ka pang magsulat-sulat, di ba? Tatanungin ka pa kung nasa tamang estado yung pag-iisip mo. Itong si Ping Lacson, iba hong strategy niya para ma-determine ng isang individual na hindi stable ang kanyang mental state. Ano alam mong gagawin niya? Pupunta ho siya sa mga politiko at magtatanong sa Cavite kung yang si Congressman Barsaga nasa matinong kaisipan, di ba? Pambihira talaga tong si Ping Lacson. Kaya ka napagtitripan sa social media, Brad Ito na ho mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa interview nitong si Manong Ted Filon dito kay DJ Chacha, dito kay Manong Ted Filon. Ito. Okay, game. Umpisa na ho natin itong mga kababayan. Good morning po, Sir Ted. Good morning po sa ating mga listeners. Good morning po, sir. Maraming salamat po sa pagpayag po sa panayam ngayong umaga. Sir, umpisahan po natin dito sa naging Senate hearing kahapon. Meron po kayo nasabi na I think I struck a nerve. Pwede po ba naming malaman kung sa tingin niyo po kanino tumama itong investigasyon na ginagawa niyo po sa ICI?
Tawa na lang Wala siya pa na eh. akong definitive na kaalaman pa, no, DJ Chacha. Mhm. Alam niyo mga kababayan, dito sa PH Update, hindi ko natin tinatanggap yung mga ganyang klaseng sagot sa mga pinapanood nating video. Mga kababayan, maliwanag pa ho kasi sa sikat ng araw. Yan si Mayor Benjamin Magalong. Napakatindi kong bumira dyan sa House of Representatives. Tapos meron pang lumabas na Master Sergeant Orly Gutesa dyan sa Senado. Kaya talaga naman hong maghalo ang bala sa tinalupan pagka nagkataon. Kaya wala hong nagawa itong si Marcos Jr. Kailangan niya ng pakawalan itong si Mayor Benjamin Magalong. Kahit yan ang kanyang ika nga hand sanitizer, di ba? Panghugas niya ho ng kamay, pampalinis niya yun ng kamay eh. Diba? Talagang gamit na gamit niya ho ang si Mayor Benjamin Magalong. Talagang nagpicture-picture pa sila sa Tenong Road nun eh. O, tuloy mo natin. Pasensya ka na, no? Pero walang kaduda-duda bakit ganun na lang na parang nagpanik at bigla na lang tinanggal yung isang Nagpanik eh. function ko doon na mag-imbestiga. Tapos talagang overemphasize pa yung I have no authority over the PNP and CIDG when in fact meron naman ang na-establish na MOU. Kaya doon pala makababasa mo na kaagad kung ano talaga yung intention. Huwag na ako mag-imbestiga. Ganun lang ang message doon. Ganun lang kasimple. Wag na po kayo mag-imbestiga kasi nga sinabi nyo po na parang naging advisor kayo at nawala po yung isang role nyo bilang isang investigator. Pero bago po kayo nag-decide to step down on your position dyan sa ICI, nagkaroon po muna ba ng pag-uusap? Dahil baka po nagkaroon lang ng miscommunication sa inyo po at maging sa hanay po ng palasyo. Wala naman, klarong-klaro naman. No? Ang nagsasalita na kasi spokesperson. Siyempre, pag nagsasalita yung spokesperson, ibig sabihin, nire-represent niya yung palasyo. Correct. And clearly naman, very clear yung binanggit ng spokesperson na hindi ako investigador kundi legal advisor o special advisor lang. No, yun pa lang, marunong naman tayo magbasa. Diba? Marunong naman tayo mag-isip na ito ang mensahe mo sa akin, huwag ka na mag-imbestiga. So, ano pang gagawin ko dun sa ICI kung hindi rin lang na ako mag-imbestiga? Unang-una, di ba, kaya nila ako dinala sa ICI para mag-imbestiga. Yun naman ang reason kung bakit ako tinanggal eh. Kasi titingnan mo yung unang press release nila. Opo. Nabanggit niyo po yung press release na yan. Ang tawag niyo po dun sa naging press con ni Palace Press Officer Claire Castro is anomalous. Bakit po, Mayor? Bakit niyo tinatawag na anomalous yung nangyaring press con noon? Hindi anomalous. Wala akong sinabing yung press con yung anomalous. Alin po yung anomalous? Kung titingnan, nung una, di ba binanggit nila na ang aking designation is Special Advisor Investigator. Sila naman ang gumawa ng designation na yan eh. Hindi naman ako. Pangalawa, binanggit nila yung aking experience sa investigation. So in short, kaya niyo ako dadalhin sa ACI because of my experience sa investigation. Now, during the last press con, I think that was Friday, biglang lumabas na hindi ako investigation o hindi ako sa investigation dapat special advisor lang ako. Pangalawa, I have no authority over the PNP, CITG. Paano ako mag-imbestiga sa thousands of cases yan eh? Saan ako kukuha ng tulong? Ibig mo sabihin, mag-isa lang ako mag-iimbestiga. Diba? So, kailangan kong magkaroon ako ng force multiplier. Kaya nga nakipag-ugnayan ako sa iba't ibang mga grupo. Nandiyan yung PNP. Nakikipag-ugnayan din ako sa NBI para tumulong sa investigation. Pangatlo, diyan sa mga technical groups katulad ng civil engineers. Tapos yung mga lawyers natin, mandaming lawyer groups na mga gusto tumulong. No? Pati mga watch group, yun din. Gusto rin tumulong sa atin. So, kailangan meron talagang established na relationship. Kaya talaga we entered into an MOU. Another is, sinabi sa akin na may conflict. Sabi niya, doon sa last na press con, o may conflict between my job. Kayo naman ang gumawa ng paraan para ma-resolve yung conflict na yun eh. Sila yun eh. In fact, noong una pa lang na ino-offer sa akin yun, sabi ko, huwag niyo na ako isama. Huwag niyo na ako isama. But nonetheless, sinama pa rin ako. Tapos ang masama, okay pa yung tatanggapin ko pa yung tatlong reason nila eh.
Pero yung magpapasaring pa sila na kasi may maanumalyang project dyan sa Baguio, yung ginawa ni Diskaya na tennis court. Nako, Ay sobra may na yan. problema tayo dyan. Diba? Palalabasin mo pa na korap ako. Ano lang naman yan, Mayor Benji. Alam naman natin kung sino talaga yung mga bumabalagbag sa'yo. Ang problema kasi, Mayor Benji, hindi ka dumalo dun sa Blue Ribbon ni Sen Marcoleta. Tapos sana usapan eh. Alam mo yon, hindi mo na sana kailangan maging special advisor o sumapi dyan sa ICI na yun. Kasi yung talagang laban, nandun sa Blue Ribbon. Nung si Senator Rodante Marcoleta pa, ang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Hindi ka nagpunta. By the way, 969,000 subscriber na ho tayo mga kababayan. Ay mali pala, 996 talaga si PH. Gusto ko bumalik sa 69 eh. Babalik ka pa sa 69. Ang bihira, oo. Tuloy natin. Very transparent kami dyan. Sa tennis court na yan, kung anong nangyari dyan. Unang-una, walang problema dun sa structure dyan. Ang problema dun sa finishing, kaya inapuran nila kasi dahil tag-ulan, kagalit na ako, baka hindi pa tapos yan. Naku po. Inapuran nila. Kaya ngayon, nagtutuklapan yung pintura ng pavement, yung tennis court pavement. Pero yung structure, maganda. Tapos hindi pa namin binabayaran, may utang pa, mayroon pa kaming 26 million pa yung hinold namin. Meron pa sila liquidated damages na almost 5 million na, more than 5 million na dahil kailan ba namin pinahinto yan? Mga 4 months ago yan na pinanalyze na namin sila. O kita mo, before the election, pinanalyze na namin sila. Tapos meron pang yung retention ay definitely hindi namin bibigay sa kanila. Ngayon, inaayos nila ngayon yan. Inaayos nila mabuti. So, makita mo na saan ako nagkamali dyan? Unang-una, ambak ang namili dyan. 2022 ba? Bakit noong 2022 ba? May kalukuhan na yung, lumabas na ba yung kalukuhan ng St. Gerard? Wala pa. Wala, ang dami-dami. Ibig mo sabihin, may mga projects sa iba't ibang lugar ang Diskaya. Ibig sabihin ba, lahat ba ng pinaglagyan no, maanumalya? At corrupt yung mga local chief executive doon o mga kondo, mga politiko doon. Sobra naman yata yung... Paliwanag lang ng paliwanag, Mayor Benji, kasi yun ang portray ng mga galit sa'yo ngayon sa social media. Meron palang tennis court meron palang ginawa. Pambihira, oo. Diba? Punta. Ang ganito kasi, Mayor Benji, kung binabanatan nila yung tennis court, punta ka sa Ilocos Norte, dyan sa Lawag. Yung mga nagbaksakang mga flood control project, anuhin mo rin, ilabas mo rin kasi gusto ring makita ng ating mga kababayan yan di ba? Hindi lang yung pagkaayaw nila yung mga kasama nila, kagaya mo. Yan si Vince Dizon, hindi lang local chief executive, pero kung mayor lang yan, malamang sa malamang, meron din silang ibabato dyan sa mama na yan. Pero sa tingin ko naman, itong si Vince Dizon, hindi niya ho sasagasaan. Itong si Martin Romualdez, takot na lang ho niya, di ba? Kasi kung sasagasaan niya ho yan, maliwanag pa sa sikat ng araw. Pagka na-involve sa issue, itong si Zaldico, automatic na yon. Si Martin Romualdez kasali. Lagi nilang binabanggit itong si Zaldico. Pero hindi naman nila mabanggit itong si Martin Romualdez. Doon ho talaga tayo nagkakaproblema. Ganun na Kaya sabi ko, better na lang na huwag na umalis na lang ako. Okay. Bakit pa ako magtatagal dyan? Mayor, tama po ba? Hindi kayo nakonsulta bago po nangyari yung press con, pero nag-reach out po ba sila after the press con matapos pong maipahayag na yung mga nasabi? May tumawag po ba sa inyo para mag-explain dun sa nangyari? Wala. Walang tumawag sa akin. Wala man lang nagpasintabi. Wala lahat. Oh. It sounds familiar kay VP Sara, di ba? Kahit na tinulungan, di ba tinulungan mo si Marcos Jr. para makapagpapogi dyan sa issue ng flood control. Usap-usap pa kayo, salo-salo to. Nabudol ka, Brad, nabudol. Ganyan ang ginawa nila kay VP Sara. Ewan ko ba sa'yo, ba't pa? Nagsasama ka sa mga sa mga merong saltik sa utak Next time, yung mga yung tipong pagka may pakinabang ka lang, doon ka lang nila kakausapin. Pero pagka wala ka ng pakinabang sa kanila, hindi ka nila kakausapin. Ganyan lang talaga yung mga kababayan. And after the resignation, meron po bang paghahabol na nangyari sa palasyo para po sana ay magstay kayo sa ICI? Meron ba? Wala Kwan. Chacha, walang tumawag sa akin, walang nakipag-ugnayan whatsoever.
Pero nagalit si Secretary Vince Dizon. Nagalit pala tong si Oh, Sec Vince. nagtapon nga siya eh. Galit na galit siya noon kasi he was not aware. At sabi ko sa kanya, I'm going to file my resignation. Sabi niya, bakit Sir Benji? Tapos pinadala ko sa kanya yung press ko. So, Sabi niya, sir, please, wag mo ako iwan. Please, sir, think about it. Please, sabi niya sa akin. Ginawa ko, pinatay ko na lang yung telepono, pinal ko na lang yung resignation ko. Alam mo, napaka-passionate ni Secretary Vince. Talagang dedicated dyan, very committed dyan. Nakita ko yan eh. Ayaw ko nga siya iwanan sana eh. Ayaw ko sana siyang iwanan eh. Dahil nakita ko yung talaga niya eh, yung commitment niya eh. To get to the bottom of all these anomalies eh. Pero alam mo, wala rin naman ako magagawa. Hindi na ako, ibig mo sabihin, pagkatapos nung na-declaration na yon, sasama pa ba ako? Pupunta pa kami? Wala na. Tatahimik na lang ako, maghihintay na lang ako kung ano sasabihin nila sa akin. Yun ang trabaho ng special advisor. Kung hindi ka humihingi ng advice sa'yo, wala kang masasabi, hindi ka magsasalita. Ang gagawin nga niya Mayor, naman ito, doon. siguro para mas maganda po yung ating kumbaga appreciation sa facts of this incident. Una, may papel ba to? Itong appointment po ninyo, sir? May papel ba ito at sino ba ang kumausap po sa inyo para doon po sa sinasabing inyong responsibility? Well, ganito po yung nangyari. It was actually Sec Vince ang nagsabi sa akin noong September 3 na Mayor Bench, ang offer is if you can head the commission. Sabi ko, I can, but you have to resign as secretary. Sabi ko, hindi ako pwede I have to resign as mayor because cabinet secretary position. Sabi ko, hindi na lang, Sec Vince. Sabi ko, wag nyo na lang ako isama dyan kasi violation yan eh. Wag na lang ako. Okay. Tutulong na lang ako. Tutulong na lang. Pero nung lumabas, sinabihan ako na, Sir Bench, you will be the special advisor and investigator. Sila naman ang gumawa sila yung nag-coin ng position na yun. Wala akong kalam-alam dyan eh. Sila naman ang nagsabi niya. Kakita nyo nga yung kanilang mga press con noon eh. Yun ang binanggit nila. So, ako naman, hindi ko na hinintay na may papeles. Hindi ba ko nga kung may papeles eh. Hindi ko na hintay yung papeles. Basta na lang, tinanggap naman ako ng ICI. Nung nag-meeting naman kami ng commissioner, kasama naman nila ako. Tapos pag nagkakaroon ng hearing, kasama din ako. In-invite din nila ako. Tapos nakikinig din naman sila sa akin. Tapos nagre-report din ako sa kanila. So, in short, constructively... malamang Mayor Benji, meron kang nasabi na hindi nagustuhan ng mga commissioner ng Independent Commission. Baka kasi ganito yan eh. Ang trajectory ng investigasyon ng ICI hanggang kay hanggang kay Diskaya lang. Hindi nga aakyat yan kay Zaldico. Pataas ho kasi yan mga kababayan eh. Pero pagdating doon sa mga kaalyado ni Marcos Jr., napuputol ho doon sa ika nga dapat kapuntahan ng investigasyon. Halimbawa, sa Senado, napunta na tayo dyan sa mga Diskaya, dyan sa mga kontraktor. Sumunod ho itong mga congressman, Zaldico. Diba? Nabanggit na dyan si Martin Romualdez. Ngayon nung nabanggit itong dalawa na to, kailangan merong diversion. Ang diversion, mga senador. Nung hindi na kinaya ng diversion nila, yung pagkalink netong si Martin Romualdez dito sa issue ng anomalyang flood control na to. Anong nangyari? Dapat noong kahapon, anong araw ba ngayon? Biyernes ba ngayon? Nung Thursday. Nung Thursday, dapat merong hearing. Hindi ho nagpa-hearing itong si Ping Lacson. Isa lang ho ibig sabihin nun. Talagang pinipigilan ho nila ang pagkakaugnay ng dating speaker dito sa nakakadiring iskandalo na to ng korupsyon sa ating bansa. Gusto ko kasi niya maging presidente. Maliban natin na pagka naging presidente yan, ang ini-aim niyang maging Senate President, itong si Ping Lacson, baka napangakuan na, di ba? Baka napangakuan na kung sakaling si Tambaluso sa maging speaker o ikaw magsi-Senate President ka o magba-Vice President ko itong si Soto, di ba? Hindi natin alam kung anong napag-uusapan nila sa closed door, kaya naman
Kaya naman kailangan ho natin bantayan tong issue na to kasi minimekos-mekos na ho nila ika nga liniligaw na ho nila usapan. Tapos sabi pa ng ICI, kung magkakaroon sila ng pagdinig dito sa issue na to, hindi daw ho nila isa sa publiko. Doon ho talaga tayo nagkakaproblema sa totoo lang. Asserted. Part ako ng part ako ng ICI. Opo. Kasi nga din po, even yung appointment ng mga USEC ng DPWH to follow, no? Kasi nga lahat po ay biglaan at kumbaga nag-aapura ang marami para nga po umusad na kaagad yung pong investigasyon. So, Mayor, klaruhin lang natin, wala naman kayo ditong allowance o bayad, di ba? No, yan na nga ba sinasabi natin. Wala akong natanggap. Sarili ko nga akong gastos Sarili ko para maiklaro lang ho natin. Para malinaw lang. Wala po akong sweldo diyan. Wala po akong sweldo. Kasi nga po pinagbabawal, di ba, yung meron ka ng posisyon, meron ka pa isang trabaho sa gobyerno, yung po sinasabi nila na conflict dito, tsaka kung ikay tatanggap pa ng remuneration, di ba, dito po sa dagdag ho na responsibilidad. So klaro po ito, kayo po ay kinausap, kumbaga constructively sinabihan ka na ito yung iyong papel sa komisyon at nagkaroon na po ng mga events kasama po kayo pero wala ho kayo ni 5 centimos dito na tinanggap bilang allowance o anuman. Wala po. Ni 5 po. Wala po akong tinanggap po dyan. Sarili ko pa nga akong gastos yung mga lakad doon namin. Opo, ito. Mayor Benji, ngayon malinaw na, no? Mas explain po nyo sa amin yung nangyari. Sa tingin nyo po, opinion nyo, was there someone powerful na parang hindi po komportable sa presence nyo sa ICI kaya po nangyari lahat ito? Yeah, it appears na ganun It appears na ganun, no? Why is it that the spokesperson is just so brave to mention even the name of the president? Diba? Nung kanya na banggitin niya na the president has ordered the legal team to study yung case na yung conflict. Bakit niya binanggit yun? Patapos nang titinaw, basahin mo. Several times kung pinanood yung press con na yun Talagang pautal-utal siya Oo. Kaya hirap siyang banggitin yung kanyang mga dapat banggitin No. Mayor, nabanggit kasi ni Sec Vin sa aming mga panayam when we asked him also, no? Kasi nga sa lawak, sa dami, massive ka nga ninyo, no? Unimaginable ito. May mga katanungan na pupunta na ba kayo ng Ilocos Norte? Pupunta na ba kayo ng Leyte? Yun ang sagot dito ni Sec Vince, yes, oo. Ito kayo may kaugnayan po. Totoo yun. Go ahead, sir. Go ahead. Totoo po yung Sir Ted, Ang plano namin is pupunta kami sa South, pupunta kami sa Norte. Talagang naka-lined up na yung mga pupuntahan namin. Nag-uusap na kami doon Para nakita nila na pantay lang. Na hindi kami selective. At titingnan talaga namin ang mga malyang projects. It has nothing to do with politics, yung pag-ikot-ikot namin. Doon kami nahihirapan kumbaga, may mga tao dyan na dakdak ng dakdak at salita ng salita tungkol dyan sa mga parang pinapalabas pa na selective kami, Diyos ko. Nako. Hindi naman sila investigador, dakdak sila ng dakdak. Kaya mabuti na yun. Malaman nila na itong ginagawa namin to sakripisyo to na we're risking our life here. Kami ni sila Secretary Vince at ibang mga tropang kasama namin dito. Yun kasi mga tauhan nitong si Martin Romualdez sa totoo lang dakdak ko talaga sila ng dakdak sa social media di ba? Yang si Anticlear, tauhan niya ni Martin Romualdez. Diba? Talagang pinagtatanggol niya si Martin Romualdez sa mga press con nila dyan sa Malacanang. Sino pa? Yung iba pa diyang mga congressman talagang dakdak din ho sila ng dakdak. Kaya naman ho tayo dito mga kababayan, mapagmatsyag ho tayo dahil talagang ginagawa ho nila lahat para mailihis tong issue na to, itong usapan ng flood control na to. Yang na yan, yung ICI na yan, ang lang ho talaga yan, trabaho, manglito, diversion nila nga. Anytime pwede kaming saktan yan. Anytime pwedeng saktan din yung pamilya namin. Pero we're doing everything para tulungan. At di nga kami tumatanggap ng remuneration dyan. So, hindi kaya ito naman po maaaring sabihin po na we can only speculate, no? Pero hindi kaya ito yung mga dahilan dahil papunta na ho kayo ng mga baluarte
O sa Ilocos Norte, baluarte ng presidente, at dito ho, baka ho may madiscover kayo. Maging sa Leyte ngayon, na lumalabas din po na may mga proyekto, opo, na questionable, hindi kaya ito na ho yung mga sinasabing posibleng dahilan dahil mukhang hindi ho kayo mapipigilan sa paghahanap ng katotohanan. Iyan. Well, alam niya, nag-iisip din ho kami, Sir Ted. There are several reasons. Dahil siguro yung mga pagtatanong namin, lalo-lalo na during sa hearing, tatanong namin, ganun din, yung mga pag-iikot namin, marami kami malalaman doon. Kaya, sabi ko nga, na we struck several nerves siguro. Nasasaktan. Kaya, nagpapanik. Nabanggit, nagpapanik po. Meron ho ba talagang ano na ngayon, informasyon po, Mayor Benji, na talamak din po ang mga, meron bang mga ghost projects din sa Ilocos Norte at maging sa Leyte? Meron kaming natatanggap po ng mga substandard report ng substandard project. Kasi may mga photographs po kami. It's all over the country sected eh. Opo. I asserted, all over the country. Amazing nga eh. Parang, wala pa kami nakitang maayos na project. Tulad nga kami. Kami nakitang maayos na project. Puro kalokohan lang talaga. Pinagkakitaan lang talaga. Walang kaduda-duda na pinagkakitaan lang. At ang dami namin report from the communities, from the mayor's good governance. Ang dami nilang report. May report po yung Rappler tungkol dito sa mga kumpanyang affiliated kay Saldico na may ginagawa diyan sa Leyte, no? O kung saan nga po ito yung reports ng mga incomplete, no? Pero mukha pong nabayaran na rin mga ganun pong usapin. Opo. Doon ba sa Ilocos Norte meron din po, ano ho bang inyong balita po dito sa mga kumpanya ni Zaldico na posible pong nakakuha ng mga questionabling kontrata doon sa mga baluarte po ng mga nasa posisyon ngayon? Sunwest, at titinan ko sa record ko. Alam ko, basta mga Diskaya, meron ho doon. Meron. Diskaya at iba-ibang kumpanya pa ho, meron doon. Yung mga nabanggit ho ni Presidente mismo na mga top 15, meron ho doon. Okay. Ganun din mo sa South. Meron din po. Ganun sa South. Opo. Okay siya. Go ahead. Yes, Mayor, para lang din po mas malinaw, although na-explain nyo po ito kanina, yung tungkol po dito sa tennis court, you were saying na hindi pa kayo aware nung 2022 nung nakuha ng Diskaya yung project dyan. Ngayon lang naman po lumabas na may mga ganitong issue po sila. Pero para mas malinaw lang din po dito sa mga nakikinig sa atin, tungkol po dito sa sinasabi ni Rep. Terry Ridon, ang sabi po niya, hipokrito daw po kayo at iniiwasan nyo daw po ang public scrutiny sa mga questionabling projects sa Baguio. Ano pong tugon nyo dyan? Unang-una, naglabas na kami ng mga series of explanation dyan sa tennis court na yan. Klaruhin ko, alam namin na St. Gerard ang nanalo dyan kasi back ang namili. I don't influence the back. Dito sa Baguio, I don't influence the back. I don't influence the SP. They're very independent, no? Ganon kami rito, ganon ang governance namin dito, DJ Chacha. And during that time na nanalo sila, wala pa kaming alam na anomalya pala itong St. Gerard na ito. Ito lang naman 2025 ito nangyari. At nalaman ko rin na nung nag-umpisa na yung mga project do sa tennis court, nalaman ko na bakit hindi umarap yung St. Gerard, bakit itong Panlaki yung umarap, only to find out na pinasubcontract pala. Kaya pinatutukan namin mabuti. Tinutukan namin mabuti. Pero only to find out, nung mga 2025, nagagalit na ako. Bakit ang laki-laki na, bakit nadidelay na yan? Kailan pa matatapos yan? So sabi ko, patawag nyo na yung St. Gerard. That was before the elections Patawag nyo na yung St. Gerard at sabihin nyo sa kanya kung hindi pa niya aayusin niya, tatapusin yan ipapaterminate ko siya, ipapablacklist ko pa siya. So nagpanik sila, nagpuntahan sila dito sa Baguio. Minadali nila ngayon. During the final stage, nung yung maglalagay na sila, ayusin na lang. May lalagay kasi silang material na maganda dyan Diyan sa yung tinatawag nilang mark
ano ba yan, Mark 5 ba yun? Yung para pumantay pas bago nila pipinturahan yung kulay green, yung mismong court na paint. Minadali nila, maski na umuulan, minadali nila. Yun ang nangyari tuloy, nagtuklapan yung yung pintura. Yun ang nakikita ng tao ngayon. Na siyempre, pintura, pero kung titingnan mo yung structure, okay siya. Walang problema sa structure. Mayor, sino po yung subcontractor na kinuha? At saka, kailan po yung sinasabi nyo na pinatawag nyo sila? Panlaki. Ano po ulit? Pinatawag ko yan eh. Kailan ba yan? Namura-mura ko yan sa tennis court eh. Yan si Diskaya eh. Kailan ba yun? Mga 2 months ago, 3 months ago. Namura-mura ko yan sa sa tennis court eh. Galit na galit ako dyan eh. Manlaki po ang subcontractor? Tama po ba yung dinig namin? Panlaki. Panlaki. Oo, panlaki po. Kasi alam Mayor, mo, nalaman namin na ganun pala ang negosyo niya. Yan si Diskaya. Kukuha ng kontrata, tapos ibebenta lang niya. Flip lang niya. Ganun pala ang ginagawa niya. Oo. So nangyari, Mayor, 2 months ago, pinatawag nyo sila nung nalaman nyo na yung tungkol sa project. Pero ang sinasabi kasi nila dito, di ba, August 11 daw po nilabas ni Pangulong Marcos Jr. yung listahan ng mga Diskaya. Pero ang sinasabi po nila dito, yung September 20 lumabas yung tungkol sa tennis court. Bakit daw po matagal na tahimik kayo tungkol dun sa tennis court project? Hindi daw po kayo nagsalita. Ano pong explanation dun? Well, ginagawa eh. Ano pa ba explanation doon? Wala kaming ginawang... Alam mo, sabi nga ni Diskaya eh, bihirang-bihira daw siya makahamit ng mga local government na walang hinihingi sa kanya. Isa na ang Baguio City. So ano pa ginagawa nila? Ini-spin nila? Diyos ko, unang-una, kung titingnan mo, kailan ba namin siya nagkaroon ng liquidated damages? Nag-umpisa. Even before the election, nag-umpisa na yung liquidated damages nila eh. So ang diba? Ibig sabihin ina-address na namin. First is naglabas kami ng post. Ano yung mga series of mga pronouncement namin? Anong series na actions ang ginawa namin diyan? Oo. So tingin niyo po nakadalawa na kami. Tatlo na kaming post diyan eh. Oo. To include a pronouncement na I'm asking the SP to get a third party para talaga mag-audit yan. Nagagamit po yung issue ng tennis court para po, kumbaga... Yes, third parties. Yes, third party. Sabi ko nga, get a third party para mag-audit siya para malaman ang katotohanan dyan. Ano pong mensahe nyo ngayon? Una-una, yes. Sige po, Mayor. Kay Congressman Ridon, kasi yung sinasabi niya daw po na ayaw niyo daw po na parang yung public scrutiny sa inyo. Dapat daw to yung public scrutiny for all the government officials. Ano pong mensahe niyo sa kanya dyan? Unang-una, nakita naman sa pronouncement namin na I'm asking for a third party to conduct an audit of the tennis court para malaman nila kung anong katotohanan diyan. Third party, independent ha. Sabi ko nga doon sa staff ko, if we need to get the SGB para malaman kung anong katotohanan.